Good morning mga ka-troopers. Shoutout muna tayo sa lahat ng mga naka-MRM boots. Ito yung shoutout muna tayo dito. Ito yung mga nagkaroon na ng MRM boots sa Nationwide, Northern Samar, Agusan del Norte. Dito sa Mindanao marami nang naka-MRM na. Diyan sa Cagayan de Oro, Lapu-Lapu, pati diyan sa Cebu, Visayas, Western Samar. Sa mga Visayas marami na rin tayo Isabela, kasi madali lang kasi gamitin ang MRM boots Taguig. Shoutout tayo diyan sa Taguig Troop, sila ni Pijorap TV, Princess Maymay, sila ni Kuds, kumakain ngayon, shoutout sa inyo si Gilbert. Congrats kahapon, 1 lose 1 win. Okay lang yan, at least merong panalo. Ganon talaga ang sabong. Shoutout kay Top Hill, kay Ray Bapelar, shoutout sa inyo lahat dyan, kay Marvin Lloyd, pati kay Weng Weng dyan sa Kirapawa, North Cotabato, kay Rogelio sa Danao, kay Jeric, dyan sa parang Maguindanao. Kita mo mga na yan, Mindanao na yan, kay Bobby Solano Castor dyan sa Lawag, si Peter Louis sa Canlaon, shoutout din kay Madam Terry dyan, at sa yung mga followers, yung mga customer mo dyan sa Tari, si Peter Pan, shoutout. Mark Anthony, shoutout. Si Chris sa Baguio, si Airoso, saka si mga bigatin yan, mga katropa mo dyan. So dito muna tayo sa dito muna tayo sa diyan ka ba Romeo? Nakatulog tayo, masarap yung tulog natin, contact lang kayo dito sa Bonges Red Sea pagka gusto nyo magkaroon ng MRM boots. Pasada muna tayo mga ka-troopers, pag si Lance De La Torre mamaya na yun, pagka the origin of MRM boots ay ito yung Mexicano. Dito yung kinopya yung MRM boots natin. Okay, so paano ba ito nila ginamit ang MRM boots? Ganun lang sila kasimple mga ka-troopers, sa Mexico wala na silang mga sapi na ginagamit, wala kasi mga sapi na ganito sa kanila. Ito tayo, sagana tayo dito sa sapi na to, saka mura lang. Pero sa Mexico yung gamit nila is mga leather lang, minsan yung double sided tape. So igaganon lang nila ito sa Mexico to, So ito yung bots na to pinakita sa akin ni Magaring way back 2002. That was 23 years ago. Ito talagang bots na to. Yan, Sa kanila hindi na uso sa kanilang kuwan kasi walang sapin sa kanila doon. Sasalpak lang nila yan, Okay, ganyan, Tapos kita mo yung mga grooves na yan, tatalian lang nila yan, which is yung tali nila is makapal yung tali nila, meron tayo yung tali natin dito, iba naman tali natin dito, manipis. Marami ring nabibiling tali dyan sa marami tayong mga tali dyan nabibili. Pero
Pero sa kanila, yung tali nila, iba yun. Yung parang ginamit ni Lance De La Torre. Yung nagdemo siya sa ano, dun sa farm niya, na yung tali nila. Oh. Iba yung ano. Subukan natin Sa Mexico, wala na silang sapi, no? Yung ano nila, diretso na tali, ganyan. Tinatalian na nila ganyan, no? No. Basta yung grove na to dito, lalagyan nila yan. Okay, ganyan, punuin lang nila yan. Ganun lang sila mag ano, no? Tapos sasalpak yung tali. Tapos diretso na tali din sila. Wala na silang sapin-sapin. Dito lang sa Pilipinas, sinsagana tayo sa ano, sapin, kaya sapin ang gamit natin. Tapos hindi siya gumagalaw dahil tingnan mo yung tahi doon, nakalak ang ano siya. Hindi yan gumagalaw dahil nakalak yan, no? Tago natin ito, tali natin. Nakalak yung ano, yung boots na yan sa tahid. Kaya hindi siya gumagalaw. Hindi katulad ng ano. Sa atin, sagana tayo ng sapin Hindi talaga gumagalaw yan. Hindi talaga gumagalaw ito, no? Talagang nakahawak sa tahid yung boots nila. Ito lumang style na to na ano. Shoutout sa mga viewers natin dyan, lumang style na to, pero merong mga modern nito, magagandang mga upgraded sila masyado no? Sa atin naman, hindi na naman to pwede sa Pilipinas. Kasi kita mo makapal yan, no? Makapal yan, no? Tapos yung gamit na tarik nila is less than 2 inches. Sa atin sa Pilipinas, pahabaan ng ano pahabaan tayo ng tarik dito. Kaya sila ni Mang Carding noong unang panahon, manaluto dyan sa Cavite, Talaba, kinopya nila to. Kaya nagiging ano na siya, nagiging MRM. Dito nila kinopya yan. So pwede na tayo magtarik using MRM, no? Pilipini Botana. Yan. So since sagana tayo sa sapin, nirevise na parang magiging ala Pilipino, sapin ang pinagamitan natin. So hindi na yung may leather, tapos diretso tali. Hindi. So tignan natin, no? So doon po kinopya, yung ano. Tapos pag makita natin na ito si MRM is hindi rin gumagalaw ang tari nito, no? Yung sinasabi ni El Nino Antonimonia na hindi ma-displace. Talagang nakakapit yung ano, yung boots dito sa tahid, no? Kasi andyan yung tahid, paano mo magalaw yan since nandyan yung tahid, kapit na kapit siya, parang ano din, parang ganon din ang principles dun sa ano, dito sa Mexican, hawak din yan yung ano, nakahawak din siya sa tahid, no? Kaya shout out dun sa 700 members ni El Nino Antonimonia, no? Yung mga nagpamimbro sa kanya na gumagamit ng Romeo, nandiyan ka ba? Gumagamit ng MRM boots. At saka kay ano, shout out din sa kanyang mga bashers. Shout out din kay Camilo Ugay, no? At saka yung mga followers
Kaya nakita nga natin yung live ni Rex na yung nagtatagis nandyan sa YouTube, no? Nagtatagis siya, nilinis niya yung mga tari niya. Ferdinand, Jomel, wala pa dito si sa Wednesday magpadala tayo kay Romeo ng MRM, no, sa Bikutan. Marami na diyan taga Bikutan na MRM, pati diyan sa Pasig, pati diyan sa Taguig. Pag kayo'y malapit diyan sa malapit kayo diyan sa Taguig, pwede kayo paturo kay diyan Pidurap TV. Na si Pidurap TV. Nandiyan po sa Taguig. So dito na ginaya. Gilbert, basta dyan, okay lang yun kapon, no? Kahit naglubat ka, congrats pa rin. Mahirap kasi yung, alam mo, kasi yung panahon ngayon, sobrang maraming magagaling na kahit dito sa Mindanao. Bakit kamo? Nandahil dyan sa Expo. Kumalat yung mga panlaban na galing sa galing sa mga game farms. Ang kagandahan sa Expo, kasi pag pumunta ka ng farm, hindi ka naman pwede bumili ng isang piraso, di ba? Pinaka-limit yan, 10 siguro pag sa mga game farms. Magkano isa noon sa game farms, mga stag? 8,000, 7,000, mga ganon. Pero pag sa Expo ka, pwede ka lang bumili ng isa. Katulad dun sa nakita natin, no, sa Cebu. By the way, sa October, meron namang Expo yung grupo nila ni Lance De La Torre na nakita natin dun sa Cebu. Wing, basta dyan, Wing. Si Wing, yan, Kidapawan, North Cotabato. Merong bumibili na yung polit kasi ni Lance De La Torre, yung babae, 100,000. Ganun po, no? Pag ikaw ay big time talaga mapabili ka talaga. Tapos yung mga grainer doon, tag 200,000. Para naman yun sa mga para naman yun sa mga big time talaga. By the way, sa next year, ipon-ipon tayo, baka mag-ipon din tayo. Baka magkita-kita tayo doon sa seminar ni Lance De La Torre. 3 days. Ang kaganda dito sa Visayas, pag dito tayo, kasi mas malayo yung Metro Manila, barko pa lang pamasahe mahal na. Pag dito ka sa pag dito sa Bacolod, punta ka lang ng Cebu. Meron sa Cebu, merong mga biyahe diyan papuntang Bacolod, or tawid ka dun sa Toledo, San Carlos, ganon. Merong mga biyahe diyan. Or gusto mong dumaan diyan, dito ka sa Magdumagiti ka. 7 hours Dumaguete to Bacolod, 7 hours lang. Pag yung mga pag mga yung taga Cebu, Bohol, tawid lang kayo. Sabi ni Master Lance, wala pang final si Master Lance nakausap natin si Master Lance De La Torre. Finalize pa nila within this year, baka hindi nila kakayanin earlier next year. Maganda yun. Pang malupitan talaga yan, no? Malayo kasi yung malaki mong magastos pagka doon ka sa doon ka sa Metro Manila. Meron din sa Cebu kay diyan, kay Attorney Abrenica. Meron din sila diyan. Pero merong dalawa sila diyan nagko-conduct sa Bacolod, si Pacbill at saka si Lance De La Torre. Yun si Pacbill doon yan kay tropa yan ni Nini Abilio. Yun po yung mga produkto doon yan sa farm ni Nini Abilio, bata pa yan, si Nini ang Abilio ng nagturo dyan. Si Pacbill nag solo champion nata sa Candelaria. Pero pag si Pacbill nag-announce, kailangan pabilisan kasi kukunti lang yung kinukuha nila sa seminar, mga 15 lang, 10, 15 ganon.
O hindi katulad kay Patrick, 40. Minsan 50 pa siguro sa isang batch. Kaso ang layo. Kung mag-aeroplano ka para Mindanao, to, ang laki ng gastos mo talaga. May na lang yung mga ano dyan siguro 30 mil. So wala pa tayong fix kay Master Lance Gatore. Ayagal, musta dyan? Ronald mamaya message mo ko sa ako mag-message sa iyo mamaya para masabay kita sa Wednesday, no? Pero taga Bikutan, no? Mamaya, Bungis Red Sea, message mo ko mamaya. Paliwanag muna tayo, no? Para sa iyo. At saka kay Romeo, wala dito si Romeo, nakatulog siguro. Sabi ko kanina, alas 12, napagod tayo, nakatulog ako, kaya medyo nalit tayo. Tirahin natin to para sa iyo. Ronnie, kailangan mo lang kailangan mo lang 18 inches. Sa Mexico, wala na silang sapin-sapin doon, pero tayo, medyo nakatipid pa tayo. Kailangan mo lang ng 18 inches. Tapos, pag mag-avail ka, bibigyan kita ng mga video tricks para hindi ka maligaw sa paggamit ng MRM. Marami tayong mga videos diyan. Tapos papasok kita sa group chat, okay? Taga saan ba tayo, Ronnie? Taga saan tayo? Gano, no? Isang lang, napakabilis lang. Isang ikot at isang tupi. Ganun lang, wala nang maraming kaartihan dyan, no? So kung makikita mo, tapos sa ilalim, ganon mo lang, isa lang yan. Tapos itupi mo lang ng isa, okay na, okay ka na dyan. Tapos ilalagay mo na to. Tapos lalagyan mo ng, hanap tayo ng paunan. Yan, paunan. Hindi ko pa nabasa yung Ayagal, yung message mo. Naka-live tayo. Ayan, no? So, kung makita mo dyan sa live natin, sa gitna mo siya idana, para makapag-adjust ka sa paunan, kasi yung tinidor natin, kaya tayo duman sa gitna, kasi yung tinidor natin, makapag-adjust tayo hanggang yan, hindi tayo pareho ng bukan ng tinidor. Tapos yung dulo mo, wag mo isapaw dito, ibalik mo lang dyan. Bakit siya nagsobra konti? Dahil meron kasi ito, pencil fit ito meron kasi minsan mataba, pag mataba yung paa, sakto lang to. No, pag makita mo dyan, Ronnie, yan si Ayakal, si Wingwing, si Gilbert, mga na yan, mga MRM users na yan, naglalaban na yan gamit ng MRM boots natin. Okay? At least meron kang idea. Tapos yun na. Lagay mo na si Itak. Lagay mo na si Itak. Pasahan kita mga proven fights. Makikita mo yung mga naglalaban sa, kaso medyo natunugan natin, hindi muna tayo maglabas kasi yung last Thursday naglabas tayo ng mga proven fights, sa sabungan talaga. Parang naisip ko na ipaburahin muna natin yung nilagay ko, baka ma-damage tayo kay Lola Meta. Kasi maraming tinatanggal ngayon si Lola Meta. Pag nasubrahan na yung mga fights mo, or you will be suspended pagka sobra na yung violation mo. Kaya hindi muna tayo maglalabas ng mga fights. Hindi muna kasi delikado yung account natin, na baka mamaya maano tayo ni Lola Meta. Papahirapan tayo. Huwag muna, wala mo nang mga palabas ngayon. Yung mga lang muna, yung mga after fight na tinatanggal na yung itak at pinapakita nila yung mga mamaya maglabas tayo mamaya, katulad ni Gilbert. Nandiyan si Gilbert, Ruado. Yan na po, So napakadali lang, yung madali lang talaga. Tapos nakita ko sa live ni Rex Capon Tambuli, nabanggit niya doon na pinakita niya yung MRM kasi merong nagtanong mga gapper din siguro yun, pinag-uusapan nila yung Cebu.
na yung Cebu daw, narinig ko sa kwentuhan nila, yung tari nila is pag ganon ha. Ganon talaga. Ito yung siko at lagpas talaga yung tari nila ng 1 inch. At yan po ay nasubukan natin. Naglaban kami sa Siquijor na lumagpas ng 1 inch yung ginamit ko. Kasi mababa yung paa ng manok eh. Nagamit ako ng 4/1/4. Lagpas talaga 1 inch. Oo, pero nanalo pa rin. Isang pitik sa ilalim. Na ilalim yung amin, pumitik. Kasi yung panlaban galing Bacolod yun eh. Pumitik. Pak! Yun, tama. Congrats pala dyan sa Rapi. Rapi Mark, Simapranca. Luga. O, yung mga Simapranca, marami dyan sa Dumaguete ah. Kasi yung tinayo na Bangko Sentral dyan sa Dumaguete, ang mayari ng lupa dyan, mga Simapranca, mga mga bigati niyan sa yan po yung mga lumad sa Dumaguete, mga Simapranca, mga kalawakang lupain nila dyan, no? Kita mo yung lupa na yan na tinayuan sa Bangko Sentral dyan sa Dumaguete, ang mayari Simapranca, kabisado natin dyan. Then diyan po tayo nanggaling sa bangko na yan, okay? Rodelio, yan po si Rodelio. Ronnie, yan si Rodelio. Ano yan? MRM user yan, no? Active yan. Nandiyan yan po ngayon sa Canada. Sa kanila ngayon, mga alas 9 ng gabi yata. Oo. Yan po, taga Canada. Yan po si Rodelio. Buti, gising ka pa ngayon. So, mamaya, siguro mag-umpisa na ngayon asona ni President. Sana hindi wala dun sa yung pumunta sila sa US. Sana wala dun sa kasunduan nila na bawal tayong bumili ng mga produkto ng kalaban nila. Ay delikado 'yon. Sana wala dun sa kasunduan. Katulad ng China. Kung nandoon yun sa kasunduan, ay di na tayo pabili ng mga kagamitan doon sa galing sa China. At sana wala yon, no? Tapos congrats tayo dito sa Mindanao, diyan sa Bukidnon. Yung kaibigan natin na sa Bungiro, no, isang sundalo. Kasaksakan nila ngayon na paggawa ng kampo ng Amerikano. 30 hectares. Gumagawa sila na ngayon ng airport, baka dyan nilagay ang mga aeroplano. Hindi natin alam. Shout out. So, at least, kita mo, shout out din sa mga buzzers. Mga buzzers natin dito. Way back, shout out tayo kay katrupa natin dyan sa California, si Joseph. Si Joseph na dyan sa California. Katrupa namin yan ni Mang Carding Manaluto. Si na taga Pangasinan. Andyan pa ngayon sa Andyan pa ngayon sa California, USA. Dami nating pinadala doon. Na andito pa yung andito pa yung mga MRM niya, iba. Hindi pang ilang beses na to, ha. So may message tayo si Kuan. Marami daw, sabi ni Gilbert. Ayan po. Pumanga sila. Ang dami raw yan si Gilbert kasi pag nagkakabit yan, dami yung nanonood. Kasi nagtaka nga sila doon sa 18 inches, no? Maraming humanga daw. Yun ang controversial talaga dito since nung unang panahon pa, no? Yung nag-vlog tayo doon sa way back 2020, yung una kong labas na pag-vlog na nagkaroon tayo ng cellphone. Nagtry ako ng mag-vlog. Ang daming buzzers. Wala silang buzzers dito sa boots. Wala. Yung buzzers nila, nabas tayo dito sa 18 inches. Dito tayo nabas. Mag-message ka dito, Brad. Mayroong nag-message sa akin ngayon, hindi ko makita. Ray Bapelar, kung masila dyan, hindi ko pa makita pag nag-live tayo, no? Pero may mga message na tayo. Tuloy tayo, no?
Dito ako nabas sa 18 inches. Dito tayo nabas. Bakit daw 18 inches? Mamaya Brad, merong nag-message sa atin. Mamaya, sagutin kita. Ang hindi nila alam na itong 18 inches, yung hindi nila alam na ang MRM boots, yung hindi nila makuha. Ito po yung kinopya ni Mang Carding Manaluto, yung taga Cavite. Ang MRM boots ay kinopya nila doon sa Mexico. Ito po ay kambal, no? Pag nasa Mexico ka, ito yung gagamitin mo. Pag sa Pilipinas ka, ito yung gagamitin mo. Kasi hindi naman to pwede sa Pilipinas. Ang hindi nila makuha, bakit sa Mexico, wala silang sapin doon? Alam nga, papunta pa sila ng Pilipinas, bibili ng sapin. Ano? Leather ang kanilang nilalagay. Leather. Or yung pinasikat ni Maui influencer na double-sided tape, nilalagay nila dito at sasalpak nila tong ano. Pero yung iba, medyo matrabaho yung ano, yung double-sided tape. Ito na lang tape, ito na lang leather gagamit nila. Tapos isasalpak na nila yung makapal na makapal na Mexican butana. Ang hindi nila makuha ngayon, bakit si Mexican butana tali na lang ang nilalagay dito, hindi na sila gumagamit ng sapin. Hindi sila gumagamit ng sapin, na take note. Hindi sila gumagamit. Wala silang sapin doon. Hindi man sila pwede mag-travel sa Pilipinas at bumili ng sapin. Malaki din ang gastos. Sa kanila, diretso tali. Kaya yung mga magagaling natin nilang expert, no? Nung una, mga legendary, sila ni Mang Carding, mga tropa ni Imoy Golgonya. Nagderby nga kami doon sa Roligon. Kasama kami ni Mang Carding. Yung tinarian namin na manok ni Imoy Golgonya. Siguro, alam nyo yung ano, yung tukaan. Wala na kasi sigurong IBC 13 yun eh, yung tukaan. Kasikatan pa nila ni Imoy Golgonya yun. Sila yung tari portion doon, kada Sunday linggo, may tari portion doon eh, mga 15 minutes, 14 minutes. Si Mang Carding yun, Manaluto. Tingnan natin. Si Mang Carding yun. Oo, may portion siya doon, si Mang Carding Manaluto, na tuwing alas 12, meron siyang tari portion. Ito po si Mang Carding. Yan o. Sa bahay niya, naturuan tayo ni Mang Carding. Way back 2001. So, how many years gapper na tayo? 24 years. Okay? At least may idea kayo. Pagdating ng 2005, yung kasikatan ni Jobo, yung kasikatan ng Jackpot Seminar, which is, dalawa lang sila nag-seminar nung una, si Dr. Litan Chanko. Yung isang grupo doon, si Jackpot Seminar, na ang mentor naman doon, si Jobo de Rosario, na bata ni Nene Araneta. Ayan po, si Jobo de Rosario. Baka Jackpot Seminar kayo, dyan ha, membro kayo. Sa bahay niya, naturuan tayo, 2005. How many years na? 20 years ago? Yan po, si Jobo. Nasa States ngayon. Parang wala lang ano. Parang hindi, parang yung 18 inches na sapin, parang kalokohan lang. Okay? Kaya hindi naman pwede itong Mexican boat sa Pilipinas, kaya nag-imbento sila ng MRM para magiging pormang Pilipino. Instead na
ang gagamitin nila is instead ang gagamitin nila leather, no, hindi sila gumamit nito. By the way, itong leather galing to kay Mang Carding Manalo to. Hindi mo na ito makita ngayon, hanap na lang kayo dyan. Leather, instead leather, tapos marine boots, para hindi sila mabas nung una, kasi ang daming nung una, yung mga sikat na mga gapper nung una, katulad nila ni Jinjin Arayata, sila ni Rolly Ramos. Shoutout pala sa iyo, bossing. Kumusta na yung marine boots natin, no? Rolly Ramos, MRM user. Katulad nila ni Estrellado, yun ang mga kasikatan nila nung una. Oo, sila ni ngayon, si Angelo, yung matibay din na gapper ngayon, no? Pero hindi na papakita yan, word slasher yan, anak yan ni ni mga Estrellado, no? So para hindi mabas ng una, para magiging ala Pilipino at hindi masakit sa mata ng mga Pilipino, tapos kita mo si Gilbert, merong nagpatari sa kanya, nanalo, binigyan siya ng 1K. Ganon po katibay pag maganda paggagaper ka, pagka ganado yung nagpatari sa iyo, talagang bibigyan ka ng maganda, di ba? Katulad ni Rex Tambuli diyan sa dito sa Mindanao yun, nakalimutan ko. Sabi na, nakita ko niya sa live niya kapon, pinakita niya yung MRM, 500 na bigayan sa kanila. Yung pinakabarat lang, yung pinakabarat magbigay na gapper dito sa Mindanao. Shoutout ng taga Mindanao. Isa mo na, pitikilan na yung dalunggan, may bayad ka na eh. Ayun, no? Para hindi mabase sila nung una, mga trupa ni Mang Carding Manaluto, yung mga katrupa nila ni Binchay. Binchay is a legendary mga big time yan, no, sa Malaysia, na ang hold up dito sa Pilipinas, no? Nang hold up sila dito sa Pilipinas, no? Hold upper ng mga sabungero sa sabungan. Minsan nabili sila ng panlaban kay Bebo Enriquez, no? Tapos yun, nang hold up sila sa mga hold upper yun eh. Yung mga hold upper nung una, sila ni Mang Carding. Yung mga kalaban nila ni Mang Carding, sila ni Dave Aranez, no? Nag-inkwentro nga sila ni Dave Aranez nung una, sila ni Mang Carding, galit na galit si Dave sa ganya. Putang na mo, sabi ni Dave, kita mo pa champion ako, ganon sila nung una. Puta, kinabita mo na mga tama yan. Hindi siya na champion si Dave. Sabi si Mang Carding sa akin, no? Shout out. Mga yan, mga trupa ni Mang Carding Manaluto, katulad nila ni pinsan ni BBM, diyan sa Ilocos. Si Ray Adrelen, mas shout out sa inyo. Nag-reunion sana kami, hindi na parating si Ote Curoso. Kasi nagkabagyo yan, mga katulad ganito mga baha-baha, di ba? But hindi na parating si Ote Curoso, trovers natin yan di ba? Sila ni mga halos-hos, yun ang mga tropa natin nung una. So para hindi siya mabas ni Mang Carding, sabi ni Mang Carding, tingin na naman pinagagawa mo dyan. Kasi modern nga, oo. Gumawa sila ng nilagyan nila ng sapin, no? Parang magbukhang Filipino butana ala Mexican. Isang ikot, 18 inches lang at saka isang tupi. Tapos sa ilalim, ganon din nagderby nga kami ni Mang Carding, rookie pa tayo nung una Sabi ni Mang Carding, Bong, bantayan mo sa likod, baka may manilip. Ganon kasi yung mga big time, mga una mga ka-troopers, no?
Pag nagkabit yan, binabantayan ng mga ano yan eh, bystanders. Tama nga. Oo. Kasi yung nandyan ako sa Metro Manila, mga way back 2000 yun, no? 500 ata na yata nung una nun eh. So, 20 years. Sobra. Wala na 500 ngayon. Oo. Oo. Tayo, nakita mo yan. Mahal kasi ang tari, no? Oo, kasi nung una, way back 2000, 500 ng ano dyan, ha? Bigayan ng Metro Manila. Kamahal ng tari ngayon, pagawagan ng tari. Oo, kamahal ng magpagawagan ng tari. Tapos bibigyan ka lang ng kakarampot? Ay, hindi pwede. Oo. Kaya ang skilled ng pagtatari, ay dagdag din yan sa ano natin, no? Sa hanap buhay. Kaya nung una, maraming nagbas kay Manggaring. Puta na, mga ano na naman pinagagawa kasi ang lit nga. Oo, kami lang ni Manggaring dito na pauso nung una eh. Oo. Lalagay mo lang yan. Akala nila, ngayon na ito lumabas. 2,000 to. Meron na to. Puti nga. Lumabas to eh. Mga troopers namin. Tapos lalagay mo lang yan. Oh. Tapos ganun lang. Oh. Bakit mo papahirapan pa yung sarili mo? Andito na yung pinakamadali. Oh. Ano? Sabi pa nga ni Eric Stambuli, kahit 2 hours, pag nakalagayan, hindi yan mamimilay. Katulad din sinabi ni Pidgeorap TV. Baka hindi nyo kilala si Pidgeorap TV. Oh. Ayan pa si Pidgeorap, oh. Kita nyo sa YouTube, ah. Tropa yan ni Bonginsong. Baka di nyo alam, ah. Tama, ayan, oh. Seminar nila ng una. Ayan si Bonginsong, oh. Oh. Kung gusto kayo makatipid, lapit kayo kay Pidgeorap din sa Taguig. Tawagan nyo. Yan. Kaya yung mga buzzers ng una, nung una pa yan, how many years nila na buzz ito? Yung 18 inches. Oo. Baka mag-buzz kayo kung ilabas kayo yung 10 inches na lang. Nasa pin. Hindi na 18. Magiging 10 inches na lang. Ito. Baka another buzz na naman. Baka tataas naman yung mga kilay dyan sa mga buzzers. Pag ilabas ito. Isa Mexico ha. Katagal na nilang nilabas ang magtatari na walang walang sapin. Leather lang ilagay dyan, Tapos, ganon lang. Ganon lang nila. Todas. Ano pang problemahin mo dyan? Ay Mexico. Walang sapin. Darating ang panahon na ilabas natin yung 10 inches. Gamit ang MRM boots. Okay? Huwag mo naman ngayon kasi baka dadami ang mga buzzers. Shout out sa inyo mga buzzers. Isa sa sekreto isa sa sekreto. Pagka ikaw ay isang gapper, isa lang ang gagawin mo. Pag ikaw ay medyo umasinso pagka-gapper, yun? Bigyan kita ng tip. Kailangan ikaw ay magiging isang open-minded. Yun lang. Pero kung sabi nga nila sa laboratory, kung buzzers ka lang ng buzzers, ay hanggang dyan ka lang. Kung step 1 ka lang, umabot ka ng 20 years, step 1 ka pa rin. Hindi ka man lang nag-step 2. Step 3. Ilang steps na to? Ha? Ang layo na. Ang mga Meksikano is more advanced than Pilipinos. Ha? Malayo na nararating ng Mexico. Kaya tayo gumaya-gaya na lang tayo, mga Pilipino, para medyo at least umangat-angat konti ang mga Pilipino. Ito na yun. Ito na. Yan, at least meron kayong idea na ganun. Muna natin, no? Yung kanina,
Sino ba yung tanong kanina na gustong bumili? Si Ronnie. O, screenshot muna natin ha. Baka mawala tayo. Mamaya message kita. Oo. So, yun, no? Madali lang. Madali lang pagka pag naka-imarim ka. Kasi kailangan mo lang 18 inches lang. No? Huwag mo na natin ilabas ang 10 inches nito. O baka magalaw na maliit na kayo. So tapusin na natin to. So isang asyata pala Gilbert diyan sa mga tropa mo diyan sa mga kaibigan mo diyan sa St. Luke's, okay? Good afternoon sa inyo lahat. Ganun lang isang ikot At isang tupi. Ganun lang Sa ilalim tayo. Isang ikot. Isang tupi. Ganun lang ang gagawin mo. Wala ka nang ibang gagawin dyan. Okay? Kasi MRM yan no? Ala Mexican. Ganon. Lagay mo si MRM. Talagang hindi ka mahirapan dito, no? Pag ikaw ay baguhan. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Gumamit ka ng isang dipang sapin. Naku po, the more na mag-ikot ka dito, mamimila yung panlaban mo. At saka the more ka mag-ikot yan, gumagalaw ang tari mo. Huwag mahabang sapin na gamitin mo. Sigurado. Gagalaw ang tari mo dyan. Ganun lang. Okay? Tapos ilalagay mo ng tari mo. Ganun lang kadali. Very simple. Very common sense. No? So, common sense lang kailangan mo dyan. No? So, panoorin natin tong di tayo pwede, Rodelio, di tayo pwede maglabas ng mga laban mo na ngayon within 1 month kasi mahirap pag mabiolation tayo, no? Talagang mabiolation tayo diyan. Tingnan natin tong to. Meron to si to. Tingnan natin to si Kamaster Tejorap TV. Siya tatoy. Yung nag-ride sila sa Kamsur at siya ay napalaban doon. Ayan po. Sino to? Gilbert. Ayan, Gilbert. Kapo niyan si Gilbert. Sabi ni Gilbert, sa San Mateo yan, nalubat siya. Kaya yung nakuha niya, yun na lang, yung fights, actual fights. Wala, hindi niya nakuha kasi lubat nga ang cellphone niya. Oo. 1 loss, 1 win sila kahapon, diyan sa San Mateo. Yan po, pinakita sa atin ni Gilbert. Buti si Gilbert masipag Kami dito sa Ligan wala pa kaming mga laban. Kahapon lang yan. Saka merong taga Cagayan de Oro. Ganon din, nagkalaban din. Cagayan de Oro. Yung mga taga Cagayan de Oro dyan. Sana magkita-kita kayo mga taga Cagayan de Oro dyan. Oo. At least magkakilala kayo. Kailangan magdala ka ng yung blade or gunting, no? Kasi minsan napuputol yung mga tali. Lagi ako may dalang blade. Oo. Ayan po, pinapakita na ni Gilbert Ruado. Andito sa atin, no? Nakabiyo ngayon si Gilbert. Oo. Ayan po, MRM boots. Okay? So at least nakita na natin, So, good afternoon sa iyo lahat yan sa oras ninyo. God bless sa inyo. Sana wag na tayong ulan-ulanan at bahain dyan sa Metro Manila. Within this week, no, sa monitoring natin parang wala pa. Walang bagyong papasok. So, good afternoon.